Nagbukas ang pelikula habang magkasama ang mag-asawa, sina Ben at Laura, na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sa halip na gawin ang isang bagay na karaniwan, nagpasya silang magpahinga, tumungo sa bukas na dagat, at gumugol ng ilang mapayapang araw na magkasama sa kanilang bangka, silang dalawa lang, na malayo sa maingay na mundo. Sa una, pakiramdam ng lahat ay kalmado, literal na halos perpekto. Ngunit pagkatapos, may napansin si Laura sa di kalayuan, isang magandang isla. Tahimik, mukhang hindi pa nagagalaw. Hiniling niya kay Ben na huminto doon. Ngayon, si Ben ay naisip na hindi talaga ito magandang ideya, masama ang kutob niya dito. Ngunit dahil special day nila ito at ayaw niyang masira ang mood ng asawa, kaya pumayag siya. Iniwan nila ang kanilang pangunahing bangka, naghulog ng isang maliit na bangkang goma sa tubig, tsaka nagsimulang magtungo sa isla. Ngunit sa sandaling tumuntong sila sa dalampasigan, naputol ang ilusyon. Ang magandang isla na iyon ay walang laman, napakatahimik. Walang mga palatandaan ng buhay, putik lamang, abandonadong lupa, at hindi komportableng katahimikan. Nakita nila ang isang maliit na kubo, kaya iniisip nilang may nakatira doon, ngunit pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, wala silang mahanap. Iminungkahi ni Ben na dapat silang umalis, ngunit pinipilit ni Laura na mag-explore pa ng kaunti. At sa totoo lang, dito nagsisimula ang pagbabago ng mga bagay-bagay. Habang lumalalim sila sa isla, nadatnan nila ang mga luma at kinakalawang na makina. Parang taon na ang nakalipas, may tao dito. Siguro mga siyentipiko, marahil isang uri ng pangkat ng mananaliksik, ngunit ngayon lahat ng ito ay inabandona. Wala pa ring silang mahanap kaya't nagpasya silang umupo sandali, mag-usap, magpahinga, at pagkatapos ay may napansin si Ben. Ang langit, dumidilim na, masyadong mabilis. Agad niyang napagtanto na may paparating na bagyo at hindi ito mahinang bagyo lang. Kaya, nagmamadali silang bumalik sa kanilang maliit na bangka at nagsimulang magtungo sa kanilang pangunahing bangka. Pero bago pa man sila makabalik, tumama ang bagyo. Hinahampas sila ng malalaking alon, ganap na binabaligtad ang bangka, pareho silang itinapon sa nagyayelong tubig. Kaya, sa halip na sumulong, tumalikod sila, lumalangoy sila pabalik sa isla. Sa oras na maabot nila ito, sila ay pagod na, nagyayelo, at ganap na nanginginig. Walang tunay na kanlungan, walang kaligtasan, kahit papaano ay nagawa nilang magsindi ng maliit na apoy at magpalipas ng buong gabi sa takot na sinusubukang manatiling buhay. Dumating ang umaga, ngunit hindi gumaganda ang mga bagay. Sa katunayan, sila ay lumalala. Ang kanilang pangunahing bangka ay nawala, nasira o inanod, iyon ang hindi nila alam. Agad na tanong ni Laura kay Ben, marahil ay hindi niya ito naangklan ng maayos, ngunit sigurado si Ben na ginawa niya ito. Sa kaibuturan, alam nilang dalawa ang totoo, kinuha ito ng bagyo. Nangangamba pa rin sa pag-asa, umakyat sila sa pinakamataas na punto ng isla, iniisip na baka makita nila ito sa isang lugar. Pero kahit gaano pa kalayo ang tingin nila, wala na ito. Iyon ang sandali na sa wakas ay napagtanto nila ang totoo, napadpad sila, ganap na nag-iisa sa isang isla na malayo sa lahat, pakiramdam na hindi na ito maaaring lumala, ang kanilang maliit na bangka ay nauubusan din ng gasolina. Ibig sabihin kahit subukan nilang umalis, kailangan nilang magsagwan, at ang layo, sobrang layo. Napagtanto muna ni Laura ang katotohanan, sinabi niya kay Ben na sinusubukang umalis ng ganito ay imposible. Kung ang isa pang bagyo ay tumama, hindi sila makakaligtas. Sa ngayon, ang isla ang tanging pagpipilian nila, ngunit ang kaligtasan dito ay hindi madali, nagsisimula ang gutom, kasunod ang uhaw. Ang kahinaan ay nagsisimulang mabuo ng mabilis, naghiwalay sila, nag-ikot-ikot muli sa isla, umaasang may mahanap kahit ano. At sa wakas, nakakuha sila ng maliit na panalo. Nakatuklas sila ng freshwater spring, umiinom sila, nagre-refill ng kahit anong kaya nila, at sa unang pagkakataon mula noong bagyo, nakakaramdam sila ng kaunting ginhawa, ngunit hindi sapat ang tubig lamang dahil kailangan nila ng pagkain. Sa gabi, pinipilit nilang kumain ng dahon para lang magpatuloy, walang telepono, walang radyo, walang paraan para tumawag para sa tulong. Kaya, gumawa sila ng malaking SOS sign sa lupa, umaasa na baka baka may makakita nito. Pero deep inside, alam nila, ang lahat ng ito ay baka sakali lamang. Lumipas ang mga araw, pagkatapos mas maraming araw. Gumagamit sila ng mga bahagi mula sa mga lumang makina upang makagawa ng isang maliit na silungan, nakahanap pa sila ng lata para mag-imbak ng tubig. At unti-unti, nagiging rutina nila ang kaligtasan. Araw-araw, lumalabas sila para maghanap ng makakain at bumabalik na halos wala ng dala, hanggang isang araw ay may nakita silang hindi inaasahan.
Ito ay 3,000 doon mismo sa isla, ibig sabihin hindi sila ang unang nakulong dito, at ang realization na iyon, ito ay tumama ng husto sa kanilang mga isip, nagsisimulang mawalan ng pag-asa si Laura, ngunit patuloy siyang tinutulak ni Ben, sinasabi sa kanya na huwag sumuko, na balang araw ay may darating, ngunit ang pag-asa lamang ay hindi sila mapapakain. Ang mga araw na walang wastong pagkain ay kalbaryo, at kalaunan ay bumagsak si Laura. Binuhat siya ni Ben sa likod, walang magawa, pinagmamasdan siyang kumukupas. Kinaumagahan, pagkagising niya, may nagbago. Malinaw niyang sinasabi, hindi nila kailangan maghintay na maligtas, kailangan nilang mabuhay, siya ay pumulot ng mga stick, pinatalas ang mga ito, manghuhuli sila ng kahit ano. Nagpapatuloy ang pelikula kasama sina Ben at Laura na sumakay sa kanilang maliit na bangka, patungo sa kabilang panig ng isla. At doon sila nakakita ng isang bagay na matagal na nilang hindi nakikita, mga buhay na nilalang, isang grupo ng mga penguin. Saglit na natigilan si Laura, may ginhawa sa mga mata niya, pero masakit din dahil alam na niya ang ibig sabihin nito. Wala pa siyang napapatay na buhay ni hayop, at hindi niya iniisip kailanman na gagawin niya ito, pero ngayon iba na, ngayon ay tungkol na ito sa kaligtasan ng buhay. May pag-aalinlangan, may luha sa kanyang mga mata, sila ay nanghuhuli. At sa araw na iyon, sa unang pagkakataon sa mga araw, kumain sila ng tamang pagkain. At sa ilang sandali, ang mga bagay ay nagsisimula sa pakiramdam na mapapamahalaan. May tubig sila, may pagkain sila, natutunan nila kung paano mabuhay dito. Ngunit may isang bagay na wala pa rin sila, 100 pa uwi. Araw-araw, naglalakad sila sa dalampasigan, nakatingin sa walang katapusang karagatan, umaasang may makikita. Isang bangka, isang barko o anumang tanda ng buhay. Pero gabi-gabi, bumabalik silang walang dala. Ang mga araw ay nagiging linggo at ang mga linggo ay tahimik na nagiging buwan. At isang araw, magbabago muli ang lahat, bumalik sila para manghuli, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang mga penguin, ganap na nawala. Kaya, nawawala ang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain, at makikita mo sa mukha ni Laura, ito ay hindi lamang pagkabigo, ito ay isang breaking point. Naaalala niya ang unang araw na nakulong sila dito at napagtanto na bumalik sila sa parehong kawalan. This time, hindi na niya kaya. Sinabi niya kay Ben na kailangan na nilang umalis, dapat silang sumakay sa maliit na bangka at subukan ang kanilang kapalaran sa karagatan. Baka may makakita sa kanila. Ngunit agad itong isinara ni Ben, ipinaliwanag niyang sa dagat, napaka-peligroso, walang direksyon, walang mapa, walang pag-asa ng mabubuhay sila ng matagal, at least sa isla. May tubig sila, ngunit napaatras si Laura, anong uri ng kaligtasan ito? Kung mamamatay lang tayo dito ng dahan-dahan. At doon, lalong lumakas ang tensyon sa pagitan nila. Nang gabing iyon, sa kanilang pagtatalo, may nangyaring hindi inaasahan. May nakikita silang liwanag sa di kalayuan, isang barko. Isang tunay na barko. Sa sandaling iyon, sila ay nataranta, tumatakbo sila patungo sa dalampasigan, sumisigaw, kumakaway, ginagawa ang lahat para mapansin sila, ngunit napakalayo. Walang nakakarinig sa kanila, at ito ay kung saan ang mga bagay ay tumatagal ng desperadong pagliko. Tinitingnan ni Ben ang barkong iyon, at napagtanto na maaaring ito lamang ang kanilang pagkakataon. Nang walang pag-iisip, kinuha niya ang anumang maliit na gasolina na natitira sa kanila, ibinuhos ito sa bangka, pinaandar ang makina, at dumiretso sa barko. Nagpanik si Laura, siya ay sumisigaw sa asawa na huminto, na sinasabi sa kanya na hindi siya makakarating, na ang gasolina ay hindi sapat. Pero hindi nakikinig si Ben dahil sa isip niya, ito na ang huling tiyansa, kung hindi niya ito magagawa, wala nang susunod, at kaya bigla, nawala siya sa madilim na karagatan. Naiwan si Laura, nakatayo roon at pinagmamasdan siyang umalis, walang magawa. Lumipas ang oras at nangyari na ang kinatatakutan niya, nauubos ang gasolina. Huminto ang bangka ni Ben, napadpad sa gitna ng dagat. Malapit siya, pero hindi masyadong malapit. Ang barko ay umuusad at ganoon na lamang. Ang kanilang pagkakataon ay nawala. Bumalik sa isla, naghihintay si Laura. Isang araw, pagkatapos ay isa pa. Ngunit hindi bumalik si Ben at dahan-daang nagsisink in ang katotohanan, wala na siya. Ang realisasyong iyon ay lubos na sumire kay Laura, mag-isa lang siya ngayon, tunay na nag-iisa. Ngunit kahit na ganoon, pinipilit niya ang sarili na mabuhay dahil ang pagsuko ngayon ay nangangahulugan ng katapusan. Lumipas muli ang mga araw, at isang umaga, may kumatok. Sa una, hindi niya ito pinaniniwalaan, ngunit binuksan niya ang pinto at nakatayo doon si Ben, buhay ngunit bagbog malala. Siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat,
ang kanyang binti ay nasa kakilakilabot na kondisyon. Hindi makapaniwala si Laura sa kanyang nakikita, habang nagdurusa sa sakit, ipinaliwanag ni Ben ang nangyari, hindi na siya nakarating sa barko. Matapos maubos ang gasolina, inihagis siya ng alon sa mga bato. Nabasag ang bangka at malubhang nasugatan ang kanyang binti, pero hindi siya sumuko. Sa loob ng 4 na araw, patuloy siyang sumusubok, itinutulak ang sarili, gumagapang, nakaligtas, hanggang sa kahit papaano ay nakabalik siya. Ngunit ngayon ay nasa kritikal na kondisyon siya, grabe ang pinsala, dumudugo pa ang binti niya. At nang walang anumang wastong tulong medikal, may dapat gawin si Laura, kaya ginagawa niya ang hindi maiisip. Siya mismo ang nagtatahi ng sugat nito kaya ang sakit ay hindi matiis, agad na nahimatay si Ben. At sa sandaling iyon, muling nagbago ang lahat. Ngayon ang kanyang buhay ay nasa kanyang mga kamay at hindi siya nasa Syra. Araw-araw, inaalagaan niya siya, naghahanap ng pagkain, nagdadala ng tubig, pinapanatili siyang buhay, habang dahan-dahan, napakabagal, nagsisimula siyang gumaling. Lumipas ang panahon at pagkatapos ng mahigit 1 buwan, anden pa rin sila, suplado pa rin, nag-aaway pa rin. Ngunit ngayon, isang bagong panganib ang lilito, isang taglamig. Nagsisimulang mag-freeze ang isla, nagiging brutal ang hangin, at malinaw na naiintindihan ni Laura ang isang bagay. Kung mananatili pa sila rito, hindi sila makakaligtas sa lamig. Kaya, gumagawa siya ng desisyon. Kailangan na nilang umalis. Ngunit si Ben, mahina pa rin, ay tumanggi. Alam niyang hindi niya kayang maglakbay, hindi naman nakipagtalo si Laura dahil sa kaibuturan niya ay alam na niya ang dapat niyang gawin. Mag-isa siyang pupunta, tahimik na naghahanda para sa isang bagay na alam niyang maaaring huling pagkakataon niya. Nag-iipon siya ng kahit anong maliit na pagkain at tubig na kaya niya. Nag-iiwan ng sapat para kay Ben. At nang okay na ang lahat, lumabas siyang mag-isa, walang malinaw na direksyon, walang garantiya, isang layunin lamang. Maghanap ng tulong o huwag nang bumalik. At kaagad, naging brutal ang paglalakbay. Ang lamig ay hindi lamang hindi komportable, dahil sa bawat hakbang niya ay humihina ang kanyang katawan. Ang unang araw ay bigo, sa ikalawang araw ay ganoon pa rin, sa ikatlong araw, siya ay ganap na pagod na, nagsisimula ng sumuko ang kanyang katawan. Sa isang punto, bumagsak siya sa nyebe na halos hindi makagalaw. At sa sandaling iyon, malapit na itong matapos. Nakahiga lang siya, nakatitig sa wala, handang bumitaw. Ngunit pagkatapos ay isang pag-iisip ang sumalubong sa kanya. Kung mamamatay siya dito, mamamatay din si Ben. At iyon ang ham-atak sa kanya pabalik, sa anumang lakas na natitira sa kanya, pinipilit niyang bumangon at patuloy na gumagalaw. Hakbang-hakbang, hila-hila ang sarili pasulong. At pagkatapos, sa wakas, sa malayo, may nakikita siya. Isang maliit na pulang gusali, sa una, hindi ito totoo, ngunit habang papalapit siya, ito ay nagiging malinaw. Isa itong istasyon ng pananaliksik. Gamit ang huling bit ng enerhiya na mayroon siya, nagmamadali siyang pumasok, ngunit walang laman ang lugar. Walang tao, napakatahimik, parang isa na namang malupit na biro, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, may pagkain, may maiinit na damit, may kama, may kumot, may pampainit. Lahat ng pinangarap nila ay nandito. Hindi siya makapaniwala, siya ay kumakain ng maayos sa unang pagkakataon simula nang mapadpad sila doon. Pinapainit ang sarili, nakakakuha ng sapat na lakas upang makapag-isip muli. Habang nag-iikot-ikot siya sa lugar, may nakita siyang mas mahalaga. Isang snow sled at isang mapa, yun lang, iyon ang kanilang paraan palabas. Nang hindi nag-aksaya ng 1 segundo, nag-iipon siya ng mga supply, nilagyan ng mga ito, at agad na bumalik upang iligtas si Ben. Ang paglalakbay pabalik ay mahirap din, pero ngayon may purpose na siya. Pagdating niya sa isla, gabi na. At doon na muling bumagsak ang lahat, wala na ang kanilang kanlungan, ganap na nawasak. Isang marahas na bagyo ang gumawa nito. Saglit na tumigil ang puso niya, tumingin siya sa paligid, desperadong naghahanap. Walang palatandaan si Ben, at ang pinakamasamang pag-iisip ay agad na tumama sa kanya. Hindi siya nakarating sa tamang oras, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Nagsisimula siyang maghukay, maghanap sa mga putol na piraso, tumawag para sa kanya. At pagkatapos ay nakita niyang nakabaon si Ben sa ilalim ng mga basura. Ang kanyang katawan ay malamig, ganap na tahimik, walang tugon, walang paggalaw. Hindi nagdalawang isip si Laura. Hinailan niya siya palabas kasama ang lahat ng mayroon siya, inilagay siya sa sled, at nagmamadaling bumalik sa istasyon ng pananaliksik, bawat segundo ay mahalaga ngayon. Pagdating niya sa istasyon, mabilis siyang kumilos.
Tinatanggal niya ang kanyang basang damit, binuksan ang heater, binalot siya ng mainit na mga layer, at pagkatapos ay naghihintay siya. Ang mga segundo ay parang minuto, ang mga minuto ay parang walang hanggan, ngunit dahan-daang nagsisimulang tumugon ang kanyang katawan. Bumalik ang init, at pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata ng buhay. Tumingin si Ben sa paligid, nalilito. Ang init, ang pagkain, ang tirahan. Parang hindi totoo, parang panaginip na hindi siya handang paniwalaan. Ngunit niyakap siya ni Laura, sinisigurong totoo ito. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ligtas na sila. Sa wakas ay may bubong na sila, tamang pagkain, init, isang lugar kung saan hindi nila kailangang mag-away bawat segundo para lang mabuhay. Nagtatawanan sila, sumasayaw pa sila. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil nalampasan nila ito. Lumipas ang ilang mapayapang araw, at dumating ang sandaling hinihintay nila, isang barko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito lumampas. Pagdating nito sa istasyon, dumating ang isang pangkat ng mga siyentipiko, na iligtas sila pagkatapos ng lahat ng kanilang tiniis. Bawat sandali kung saan parang katapusan na, ginawa nila itong magkasama. At ang pelikula ay nagsara sa pakiramdam na kahit gaano kaimposible ang mga bagay, hanggat hindi ka sumusuko, palaging may paraan.